magsimula, hayaan niyo munang kilalanin kami. Kami ang inyong masisigasig na kaibigan na magiging gabay ninyo sa ating aralin. Handa na ba? Tara! Kamusta? Ako nga ulit si Binibining Doliano. Ako ang inyong magiging gabay sa pagsisimula ng ating masaya at makabuluhang aralin. Samahan ninyo kami habang sabay-sabay nating tuklasan ang isang panibagong aralin sa siguradong magdadagdag ng inyong kaalaman. At ako naman si Binibining Dalaya na makakasama ninyo sa paglalahad ng ating layunin at sa isang maikling gawain upang maihanda ang inyong isipan sa ating paksang pag-aaralan. Tara, sabay-sabay nating alamin! Handa na ba kayong matuto mga bata? At ako naman si Binibining Muñez. Ako ang inyong makakasama sa pagpapakilala ng alamat na magsisilbing gabay sa ating aralin. Sama-sama nating alamin kung ano ang alamat at ang kahalaga nito upang mas lalo nating maunawaan ang kwentong ating tatalakayin. Kamusta mga bata? Handa ka na bang matuto, makinig, at makakuha ng aral? Ako si Ginoong Mabatan, ang inyong storyteller para sa araw na ito. Handa ka na ba? Tara! Ako naman si Binibining Peñalosa at ako ang iyong makakasama sa pagtalakay ng ating paksa. Sama-sama nating alamin ang mga kayarihan ng pang-uri at kung bakit mahalaga itong matutuhan sa pang-araw-araw na pakikipag-usap at pagsulat. Ako naman si Binibining Itlanas. Halina't alamin at tuklasin ang ating aralin. Oras na sa isang interaktibong gawain na kayo'y susubukin hanggang sa dulo ng ating aralin. Magandang buhay mga bata! Ako naman si Ginoong Kurt. Ako ang makakasama ninyo sa huling bahagi ng ating aralin. Sama-sama nating balikan at higit pang bigyang diin ang mga aral na ating natutuhan ngayong araw. Upang masiguro na meron tayong kaalaman na maaari nating dalhin sa pang-araw-araw na buhay. Maligayang pagdating sa ating masayang paglalakbay sa mundo ng wikang Pilipino. Ngayon ay may dala kaming isang aralin na siguradong magpapasaya at magpapatalas ng inyong kaalaman. Pero bago tayo magsimula, meron muna kaming tanong para sa inyo. Kapag nakita ninyo ang isang tao na tumutulong sa kahit anong sitwasyon, nag-aaral ng mabuti at hindi sumusuko hanggat hindi pa natatapos ang gawain, anong salita ang maaari natin gamitin upang ilarawan siya? Tama! Maaari natin sabihin na siya ay masipag. Ngunit, paano nga ba nabuo ang salitang masipag? Iyan ang ating aalamin ngayon sa ating paksa ay tungkol sa kayarihan ng panguri, payag at may labi. At hindi lamang iyon, dahil matututunan din natin ito gamit ang isang kilalang kwento na may pinamagatan ang alamat ng pinya. Nandyan pa ba kayo mga bata? Ayan, bago tayo dumako sa ating aralin, alamin muna natin kung ano ang ating mga layunin. Sa pagkatapos ng ating talakayan, inaasahan na kayo ay nasusuri ang kayarihan ng pang-uri na ginamit sa kwentong alamat ng pinya. Nakapagbabahagi ng sariling karanasan batay sa kwentong binasa at nakagagawa ng isang maikling paglalarawan tungkol sa alamat ng pinya. Ngayon naman, mayroon akong isang munting laro. Ang tawag dito ay Hulaan Mo Ako. Magpapakita ako ng mga larawan at sasabihin ninyo kung anong uri o anong pang-uri ang maaaring gamitin upang ilarawan ito. Naunawaan ba? Ayan! Ngayon naman, ito ang unang larawan. Ano kaya sa tingin nyo ang pang-uring pwedeng gamitin o maaaring gamitin para ilarawan ang larawang ito? Tama po, siya ay masipag. Pangalawang larawan. Mahusay. Tama, siya ay tamad. Ang naglalarawan sa larawan. Mapapansin ninyo na ang mga salitang ginagamit natin ay naglalarawan ng katangian at ang mga salitang ito ay tinatawag na pang-uri.
tayo ng mas malalim ang kayarian ng panguri, kilalanin muna natin ang kwentong magsisilbing daan upang mas lalo nating maunawaan ang ating aralin. May mga kwento ba kayong naririnig na nagpapaliwanag kung bakit mayroong isang bagay na magkakaibang anyo? Sa ating bansa, marami tayong mga alamat na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang mga alamat ay ang mga kwentong naglalaman ng paniniwala, kultura, at aral mula sa ating mga ninuno. Isa sa mga tanyag na alamat ay ang alamat ng pinya. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagpapaliwanag kung bakit ang pinya ay maraming mata. Ito rin ay nagtuturo ng mga mahalagang aral tungkol sa pagiging masunurin, masipag, at pagiging responsable sa ating mga gawain. Sa kwento, makikilala natin si Pinang, isang batang babae na nakatira kasama ang kanyang ina. Tulad ng ibang bata, mayroon siyang mga katangian na maaaring maganda o hindi ka nais-nais. At dito natin nakikita ang kahalagahan ng panghuli. Dahil paano natin malalaman ang ugali ng isang tauhan? Paano natin mailarawan ang kanyang kilos at pagkatao? Siyempre, gumagamit tayo ng mga salitang naglalarawan o panghuli. Kaya habang ating pinakikinggan ang kwento ng alamat ng pinya, bigyan pansin natin ang mga salitang naglalarawan dahil ang mga ito ang magsisilbing halimbawa natin sa pag-aaral ng kayarian ng panghuli. Kamusta mga bata? Handa na ba kayo makinig sa ating aral kwentuhan? Kung ngayon ay kayo'y maaari ng upo at makinig sa akin, ang ating kwento ay pinamagatang ang alamat ng pinya. Noong unang panahon ay mayroong mag-ina na nakatira sa isang malayong puno. Ang ina ay si Aling Rosa at ang kanyang bugtong na anak na si Pinya. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak, kaya inais na ituturuan sa mga gawaing bahay. Ngunit sa tuwing ito ay tinuturuan ni Aling Rosa, ay laging binabanggit ni Pinya na alam na niya ang kanyang gagawin. Sa di inaasang pagkakataon ay nagkaroon ng sakit si Aling Rosa. Hindi na niya kayang tumayo sa kanyang kinahigaan. Kaya inutusan niya si Pina upang magluto ng lugaw. Ika niya, anak, marami ka bang magluto ng lugaw? At sabi ni Pina, opo ina, akin na po itong gagawin. At agad-agad naman ginawa ni Pina utos ng kanyang ina. Ginawa ito ni Pinya, ngunit dahil sa kanyang paglalaro, napabayaan niya ang lugaw na kanyang niluto. Ang lugaw ay nasunog at tumikit sa kaldero. Naggalit ang kanyang ina, ngunit inisip na lamang ni Aling Rosa na kahit papaano ay pinagsilbihan siya ng kanyang anak. Kinabukasan, dumala ang sakit kay Aling Rosa. Kaya sa pilitang hinubani niya ang mga gawaing bahay. Habang nagluluto si Pinya, tinanong niya ang kanyang ina. Ika niya, Inay, nasaan mo ang posporo? Maya-maya pa, nagtanong siya muli. Inay, nasaan mo ang ating sandok? Nagalit at nayamot si Aling Rosa. Dahil sa sobrang galit ni Aling Rosa, nabanggit niya ang mga salitang, hay naku Pinya, lahat na lang itinatanong mo. Sana magkaroon ka ng maraming mata at nang sa gayon ay nakita mo ang lahat ng inyong nais makuha. Naramdaman ni Pinya na galit na ang kanyang ina, kaya't siya'y lumabas upang hanapin ang posporo at ang sandok na kinakailangan niya sa kanyang pagluluto. Sa di inaasahang pagkakataon ay dumala ang sakit ni Aling Rosa. Tuluyan nang hindi makatayo si Aling Rosa sa kanyang kinahigaan. Kinabukasan ay gumaling na si Aling Rosa. Agad-agad siyang tumayo sa kanyang kinahigaan at agad na hinanap ang kanyang bugtong na anak, hindi si Pinyang. Pinyang, anak, nasan ka? Nalungkot si Aling Rosa dahil walang tugon na nagmula sa kanyang anak. Dahil na siya lumabas sa kanyang tahanan upang tanungin ang mga kanyang kalaro at ang kanyang kapitbahay kung nakita ba nila ang kanyang bugtong na anak na si Ate.
na si Pinyang. Ngunit pati ang kanyang mga kapitbahay at kanyang kaibigan ay hindi nakita si Pinyang. Kaya muling tumaan si Aling Rosa. Kinabukasan, paglabas ni Aling Rosa sa kanyang paguran, nagulat siya dahil may nakita siyang kakaibang halaman at hindi niya alam kung ano ito. Ngunit ang bangis ng halaman ng iyon ay hugis ulo ng tao at maraming mata. Natuwa si Aling Rosa at agad-agad niya itong diniligan at inalagaan. Ngunit mabilis ang nawala at nalungkot si Aling Rosa dahil naalala niya ang kanyang anak. Dahil napagsalitaan niya ngayon na nakupin niya, sana magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng inyong hinahanap at hindi ka tanong sa akin. Kaya lalong nalungkot at umiyak si Aling Rosa. Kaya ang ginawa na lamang na Aling Rosa ay inalagaan at pinalagupan ng gusto ang halaman na iyon. At doon nagtatapos ang ating anong kwentuhan. May naiintindihan ba kayo mga anak? Kung kayo ay ako'y labis na nagtuwa, kung kayo ay tunay na nakinig, maaari ba kayo magbigay ng mga katangian na meron si Pinyang? Rosa, siya ay tamad. Ano naman ang katangian na meron ng kanyang ina? Tama, mapagmahal. Dahil si Pinyang ay isang tamad, siya ay naging isang Pinyang maraming mata. Dahil si Pinyang ay maraming katanungan, kahit ang lahat ng ito ay nakikita niya sa kanyang kapaligiran. Ang kanyang ina naman ay mapagmahal dahil kahit gaano katumad ang kanyang anak, ay lubos niya ito minamahal at lubos niya ito inaalagaan. May nanunawaan ba kayo sa ating araw kwentuhan, mga bata? Maraming salamat at doon nagtatapos ang aking aral kwentuhan. Ngayon ay ating nalakay ng mga kayarihan ng pang-uri. Una, payak na pang-uri. Ito ay binubuo lamang ng salitang ugat. Wala itong dagdag na panlaban. Halimbawa, tamad, bait, ganda, sipag. Ngayon, subukan natin ang salitang tamad. Meron ba itong dagdag na panlabi? Wala! Kaya ito ay payak. Ngayon naman, may laping pang-uri. Ang may laping pang-uri naman ay salitang dagdag ng panlabi. Halimbawa, masipag. Ang salitang ugat nito ay sipag. Nagdagdag tayo ng ma, kaya naging masipag. Iba pang halimbawa, mabait, maganda, malinis. Kung ang salitang bait ay nilagyan ng ma, ano ang magiging salita? Tama! Mabait! Ito ay may lapi. Ngayon naman, oras na upang subukin natin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng isang masayang hamon. Ang tawag sa larong ito ay buuin mo ako, pang-uri. Sa larong ito, magpapakita kami ng mga pinaghalo-halong letra o jumbled letter na kailangan nating ayusin upang mabuo ang tamang pang-uri. Pagkatapos nating mabuo ang mga salita, aalamin na natin kung ito ay payak o may lapi na pang-uri. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Unang bilang. Ang sagot, mabuti. Ang salitang mabuti ay may salitang ugat na buti at may panlaping ma. Kaya ito ay isang halimbawa ng may laping pang-uri. Sumunod na bilang. Ano ang mabubuong salita? Tama! Ito ay salitang taas. Ang salitang taas ay walang dagdag na panlapi at binubuo lamang ng salitang ugat. Kaya ito halimbawa ng isang
Binubuin mo ako o pang-uri puzzle, nakikita natin ang pagkakilala ng pang-uri at hindi lamang tungkol sa pag-alam ng salita, kundi ito ay isang pagsusuri kung paano ito nabuo. Tandaan natin, kapag ang salita ay walang panlapi at binubuo lamang ng salitang ugat, ito ay payak na pang-uri. Kapag ang salita naman ay may dagdag na panlapi, ang salitang ito ay may laping pang-uri. Kaya sa bawat salitang ating nakikita at ginagamit sa araw-araw, subukin nating alamin kung paano ito nabuo. Dahil dito, mas maunawaan natin ng kagandahan ng wikang Pilipino. Bago tayo tuluyang magpaalam, balikan muna natin ang mahalagang aral na ating natutuhan ngayong araw. Sa ating paglalakbay, nakilala natin ang kwento ng alamat ng pinya at nalaman natin na ang bawat tauhan ay may mga katangiang maaaring ilarawan gamit ang pang-uri. Natutuhan din natin na ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. At higit sa lahat, natukoy natin ang dalawang kayarian ng pang-uri. Ito ay ang paya, na binubuo lamang ng salitang ugat at walang panlapi. At ito naman ang may lapi, binubuo ng salitang ugat na nilalagyan ng panlapi. Hindi lamang tayo natuto sa pakikinig, kundi natuto rin tayo sa pamamagitan ng kwento, mga halimbawa at mga gawain. At tandaan, ang bawat salitang ginagamit ay may kahulugan at tamang pagkakabuo. Kapag alam natin ito, mas nagiging mahusay tayong magsalita, magsulat, at umunawa ng wikang Filipino.